Sa isip-isip ni Black na nahulaan nila ang kanilang pag-ambush at itinago ang mga manlalaro sa mga magsasaka. Sinasabi ni Black na may higit pa sa mga magsasaka. At may mga manlalaro na kahalo din, nagkukulong sila dito imbes na mag-hunt. Ganun ba sila ka-loyal kay Greed? Sumisigaw, at sinasabi ni White na nakita na nila kung gaano siya kametikuloso pabalik ng Siren. Durugin sila ng mabilis at sirain ang mga kaalyado ni Greed. Sinasabi ni Black na sige, at sa isip-isip nito na hindi sila makapagmadali dahil wala silang Ring of Absurdity, pero higit pa rin ito sa sapat, para harapin ang mga Minnow na tulad nila. Ipapakita niya sa kanila ang kapangyarihan ng Illusionist. Nagsimula na silang umatake at ginamit nito ang Firestorm. Tumatawa at sinasabi nito na para sa kanya yan my sister. Durugin nila silang lahat, napalingon naman ang lahat ng magsasaka sa taas, at biglang na lang na bumagsak si White sa kanilang paligid, at napapasigaw sila. Sinasabi ng naka-black na buhok na nahuli sila ng mga weird na magsasaka na yon, pero lahat sila ay mga skilled player around level 200 na tumawid sa disyerto. Napapatanong naman ang naka-orange na buhok kung sino ang mga babae na yun, at bakit sila napakalakas. At hindi niya pa sila nakita sa rankings, sila ba ay mga unofficial rankers? Sumisigaw at pasugad na ang mga magsasaka, at sinasabi nila na marami silang utang kay Lord Piaro at sa mga taga-nayon. Nakakahiya kung hindi nila maprotektahan ang mga bukirin. Ipakita nila sa kanila ang pagmamahal ng mga contract farmers. Mabilis lang naman na winasak ni White ang maraming pasugad. Sinasabi ni White na sa palagay ba nila na masusugatan siya ng kanilang moral, na walang anumang bagay para matalo siya. Basta wala dito ang baliw na magsasaka na yan, hindi siya mapipigilan ni Greed. May biglang nagsalita at tinatanong nito na kung sino ang babae na yan. Nagtaka naman dito si White at napalingon siya dito. Ito pala si Lord at nakapamewang ito. Kinilig naman ang mga ito at sa isip-isip nila na ang cute niya. Sobrang adorable niya, at napapatanong ang mga ito kung sino ang bata na ito. May narinig si White sa kabilang pader, at may nagsasalitang mga babae, at sinasabi nila na tumakas si Lord na walang tali. At batid ng isa na baka masyadong pabaya sila, at batid pa ng isa na magsimula na sila sa paghahanap. Nagtataka at napapatanong naman si White kung naghahanap ba sila ng bata. Nagulat naman si White nang narinig niya ang Lord at napapatanong ito sa bata kung siya ba yun. Sumagot naman si Lord na oo, ang kahangahangang tao sa mundo, na si Duke Greed, ay ang kanyang ama. Napatawa naman sila at sa isip-isip nila na siya ang anak ni Greed. Hindi ka panipaniwala, baka makagawa sila ng matinding suntok kay Greed. Matalim na tinignan ni Lord ang mga ito at sinasabi nito na pero, you ladies. Sinaktan nila ang mga tao ng kanyang tatay, di ba? Nagtaka naman sila White at Black nang may nakapulupot na shadow sa kanilang mga binti. Nagpalabas ng aura si Lord at Dagger, at sinasabi nito na may ginawa silang masama, kaya dapat paluin sila. Nakaramdam naman ng pagkabahala ang dalawa, at pinag-iingat nila ang bawat isa. Umatake na si Lord, at natanggal naman ng dalawa ang kanilang pagkakagapos, at napatalon sila bago tumama ang ginawang pag-atake ni Lord, at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Gulat na gulat at hindi naman makapaniwala si White, at sa isip-isip nito na ang lakas ng throw ang teknik niya. At napapatanong ito kung shadow magic ba yun? Sinasabi ni Lord na hoy. Banda dito, at ginamit nito ang holy light, at nasilaw naman sila dito. Sinasabi ni Black na isa itong holy magic, sinasabi ni White na effective lang ito sa mga monster. Para lang ito sa visual interference, kaya manatiling matalas. Nilabas ni Lord ang larwang espada, at mabilis ito nag-footwork, papunta sa kinakatayuan nila White at Black. Nang laki naman ang mga mata nito, at sinasabi ni White na sa pagkakataong naman ito, ginamit niya ang footwork. Pero, ang gamit nito ay isang larwang espada, nagpakawala na ulit ng atake si Lord at ginamit nito ang Storm Sword. Sinasabi ng system na ang isang Storm Sharp na enerhiya ng espada ay nagpapababa sa iyong depensa. Abnormally mababa ang level ng attacker, karamihan sa mga pinsala ay nabawasan. Nakaranas ka ng 2,880 pinsala, sinasabi ni Black na ano ba yang batang yan? Parang 5 taon lang siya, at batid ni White na ang footwork at technique, parang kay Kraugle yun. Sa isip-isip ni White na ayon sa log ng system, ang level gap ay higit sa 200. At gayon pa man, na-penetrate niya ang kanyang depensa, pinahusay ng mga title at mga bound rune, at nagdulot ng halos 3,000 pinsala.
At ang mga teknik ng shadow na yun ay nagpapaalala sa kanya ng Master of Shadows, at gumagamit pa siya ng holy magic out of nowhere. Sabay daw lumaban sina Damian at Kraugel sa Belial Raid. Siya ang secret weapon na pinapalaki ni Greed, halimaw siya. Napaupo naman si Lord at sinasabi nito na pagod na siya. Name, Lord, level, 40, cap by age limit, sinasabi ni White na alam niya na laro lang ito. Ngunit ang pagpapalaki sa sarili niyang anak bilang isang sandata, ay nakakaawa. Biglang naman hinatak ni White ang kamay ni Lord, at sinasabi nito na gagamitin siya sa buong buhay niya hanggang sa mamatay siya sa paghihirap. Siya na mismo ang magtatapos sa kanya dito, paatake na si White at ginamit nito ang overdrive. May mabilis na dumating, at kinuha si Lord bago tumama ang atake nito. Nabigla naman dito si White, at tinamaan lang nito ay ang mga bato. Ito pala ang babae at tinatanong nito kung ayos lang siya Lord. Umiiyak at sinasabi ni Lord na ayos lang siya, sinaktan nila siya ng maraming beses. Hindi siya makagalaw, protektahan niya siya, sa isip-isip ng babae na bumagsak siya sa pagod matapos niyang ilabas ang high-level skills na hindi niya pa kaya. Galit na sinasabi ni White na sila ang mga nakatanggap ng higit na mga patama, kaya hindi totoo ang mga sinasabi ng bata. Sinasabi ng babae na mula ngayon, sila na ang bahala dito. Lord, magpahinga ka na muna, maghanda ang lahat sa labanan. Paatake na si White at sinasabi nito na mga brat lang sila. Kaya niya silang tapusin lahat ng isang suntok, mawala na sila. Nablock ng mga babae ang atake ni White at nagulat ito dito. At sinasabi nito na what the hell, at napapatanong ito kung bakit ang tigas nila. At sino ang mga bata na ito, pasugad na ang mga batang babae kay White, at sabay-sabay na nila ito inatake. Sinasabi ng mga magsasaka na sila ang mga kandidato ng anak na babae ni Rebecca, sinanay mismo sila ni Lord Piaro sa lihim na santuaryo ng Rebecca Church. Sinasabi ng naka-brown na buhok na player na sila ay halos pinangalan ng mga NPC, ang mga sundalong ito ay hindi kapanipaniwala ang lakas. Sinasabi ng naka-white na damit na iba sila sa kanila. Mapipigilan nila ang mga taong yon, sinasabi ni White na nakakita na sila ng mga halimaw na nakabalat kayo bilang mga bata. Hindi nila pababayaan ang kanilang guard, may mga pader lang na hindi maakyat. Wala lang sila sa level na yun, naghahanda na ulit ng pag-atake si White, at bigla itong umatake at gumawa ito ng malakas ng pagsabog, at tumalsik ang mga batang babae sa pag-atake na yun. Sa isip-isip ni Lord na sabi ng mama at papa niya na protektahan niya lagi ang mga mahal niya sa buhay. Sumisigaw at sinasabi ni Lord na huwag niyang bulihin ang kanyang mga ate. May nagpakita na isang shadow at sinasabi nito na isang assassins na nawawalan ng katahimikan at inilalantad ang kanyang pagkagusto sa dugo. Ang mga makapangyarihan ay hindi limitado sa kung ano ang hawak nila sa kanilang mga kamay. Dapat nilang piliin at gamitin ang lahat ng available na resources ng makatwiran. Ito pala si Chasm at tinatanong nito kay Lord na bilang future king, anong desisyon ang gagawin niya? Sumisigaw at sinasabi ni Lord na tatanggap siya ng tulong sa guru niya. Lumabas na si Chasm at sinasabi nito na tama siya, umatake na ito at nagpakawala ito ng mga shuriken. Nagtataka naman dito si White at sinasabi nito na ito ay isang shadow shuriken. At kasunod nito, may paparating na naman ng mga atake na isang dagger. Pinagsisipan naman ito ni White at napapatanong ito kung ilan pa ba ito. Ang bilang ay patuloy na nagbabago, at ang kanilang mga anyo at mga trajectory ay nagbabago sa real time. Hindi niya akalain na mabilis at tumpak ang mga ito. Ito ay shadow magic sa isang ganap na naiibang antas mula sa batang yon. Isang tao lang ang makakagawa ng teknik na ganyan. Sumisigaw at sinasabi nito na ito ang King of Shadow. Chasm, nagpakita na si Chasm sabay ng mga dagger na pinakawalan niya, at tinamaan nito si White sa kamay bago nagpakita si Chasm. At sinasabi ni Chasm kay Lord na para maprotektahan niya ang mga mahalaga sa kanya, kailangan niya ng higit na lakas. Observe niya ang bawat galaw niya, hindi naman namamalayan ng mga tao sa paligid kung sino ang mga gumagawa ng mga pag-atake, at tinatanong ng nakadilaw na buhok kung anak ni Greed yun. Siya ay may hindi kapanipaniwala na talento, sinasabi ng naka-black na buhok na kapag laki niya, magiging nakakatakot na halimaw siya. Para sa mga contract farmers na non-stop na nagsasanay simula nang dalhin sila dito ni Piaro, bagong opportunity ito. Ang overgeared ay nag-uumapaw sa talento, kaya mahirap mag-stand out. Ang kanilang kinabukasan ay nasa batang yun, kahit na ang pinakadakilang henyo ng kontinente,
na maaaring makuha ang mga puso ng mga manlalaro, ay hindi pa natanto. Ang sandaling iyon ay minarkahan ng araw ng pagsilang ng magiging backbone ng Overgeared, isang lihim na organisasyon. Ang Overgeared Special Forces, may papalipad na isang dagger kay White at napansin naman ito, at napapamura at sa isip-isip nito na nagsisilbi kay Grid ang hari ng mga anino na inaakalang nagtatago. Nagtataka at napapatanong ito kung bakit na-blackmailed ba siya. Ang anino ng taong ito ay nasa lahat ng dako, napapalibutan siya ng todo, kahit wala dito ang main Overgeared Forces, pugad pa rin ang mga halimaw ito, siya ay ganap na malinang paghusga dito, sa isip-isip ni Kazam na nagbigay na siya ng mas maliit na isa. Ngunit, malakas ang isang ito, malaya niyang kinokontrol ang kanyang muscle-fat ratio, ang ultimate move niya ay may mataas na halaga ng mana, kapag ginamit niya ito, ita-target siya nito, kapag cooldown na, kailangan niyang maging maingat. Sa isip-isip ni White na umaatras siya palayo, hula niya, pinapabagal niya ang paglalaro dahil nasa teritoryo niya pa sila. Mabuti, kahit magaling siya sa shadow combat, assassin pa rin siya. Mababa ang HP niya, kaya ayaw niya ng head-on fight. Siya ay isang pinangalanan top-tier NPC na nangunguna, na may hindi mabilang na mga sikreto. Ngunit makakabawi siya sa pagkakaiba ng level, sa pamamagitan ng mga titles at rune, hanggat nagtitiis siya. Ayos lang, ang layunin niya ay patayin pa rin ang asawa ni Grid, sinasabi ng system na dahil sa Summon Clone Illusion Manifestation na kumukuha ng pinsala, ito ay nawalan siya ng karagdagang 20% na karanasan, nakapasok na si Black sa loob ng palasyo, at sa isip-isip ni White na kung makukumpleto ni Black ang kanyang misyon, mananalo sila.